What's up mga idol? PBA may big announcement, referees permanent ban na. Pero bago mo sana ipagpatuloy ang panonood mo, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe bilang suporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat idol. Papadaanan ko lang ng sobrang bilis ang balita tungkol kay Christian Stan Hardinger. Ayon sa mga reports ay nabalitaan daw ni si Stan na pumirma na si Pringle sa Rain or Shine, kaya gusto na rin daw talaga niya bumalik. Ang pinaka-priority nga daw niya sa ngayon ay makabalik sa former team niya na Barangay Ginebra. Sana nga daw ay open pa ang mga ito na kunin siya pabalik dahil gustong-gusto talaga niyang makabalik sa Ginebra. Samantala, masarap manalo kapag walang halong pangdaraya, ganyan inilarawan ng mga SMB fans ang pinaghalong saya at frustration nila, matapos makuha ng paborito nilang team ang panalo sa Game 2. Masaya sila dahil nga nanalo na sa wakas ang SMB, frustrated naman dahil 2-0 na daw dapat in favor of the Beermen, pero hinaluan ng TNT ng pangdaraya sa Game 1, dahil sa basket interference kay Moto Tua. Natapos na nga ang Game 2 pero yan pa din ang main topic sa basketball community dito sa Pilipinas, pati mga interview sa Game 2 ay ganyan din ang pinag-usapan. Ayaw daw ng mga fans na tigilan yan hanggat walang nananagot. Pero kung napansin nyo, ang mga referees na nag-officiate noong Game 1 ay hindi nag-officiate sa Game 2, dahil may mabigat pala silang parusa. Mismong si Boss Al Francis Chua na daw mismo ang nag-request nito. Kung tutuusin, dapat kasi ay 2-2 na ang serye kundi lang dahil sa mga referees, kaya ayon sa mga kumakalat na post ay under investigation na daw ang mga referees na nag-officiate sa Game 1, at mabigat ang parusa nila. Ayon pa kasi sa mga trending na post, malaki daw ang chance na magkakaroon ng 1-season ban without pay ang mga referees na involved, at ang worst ay pwedeng tatanggalin na sila sa pwesto kapag napatunayan na guilty. Yan nga ang announcement daw ng PBA, dahil gusto nila ng integrity at honesty sa liga, kaya hindi rin daw nila palalampasin ang pangyayari, pati ang Deputy Commissioner na si Eric Castro ay hindi rin makakalusot sa investigasyon. Sa tingin ko, dapat lang talagang magkaroon ng investigasyon at parusa lalo na kapag napatunayan na may anomalya, pero sa tingin ko ay hindi mga referees ang dapat sisihin at imbestigahan dito kundi ang nag-initiate ng review. Kaya naman kung ikaw ang tatanungin idol, ano ang masasabi mo sa balitang ito? Kaya naman kung ikaw ang i-comment mo naman ang sagot mo sa tanong na ito. So dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa pagsuporta at panonood mga idol. Ingat at bye-bye.